pwede. Kailangan ko ng cash. O kung wala kang pambayad, benta mo na lang sa akin yung laptop mo. Kursunado ko yun eh. Ayoko. May sentimental value sa akin ang laptop na yun. Ay basta, bayaran mo ako sa lalong madaling panahon. Eh kung hindi, kukunin ko na lang yung gamit mo na pwede kong pakinabangan. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong nagpapanggap na matulungin, subalit may lihim na masamang layunin. Hindi niya alindana ang pagsasamantala sa kanyang kapwa upang maisakatuparan ang kanyang makasariling ambisyon. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Mercy sa ating dulang sa kanyang panahon. Mami, nasaan ang TV natin? Ay, ibinenta ko kasi kay Maring Mercy. Kailangan ko kasing bayaran yung utang ko sa kanya eh. Magkano benta nyo? 10,000. Ano? 10,000? Hindi niyo ba alam na mahigit sa 30,000 ang presyo nun? Tapos ibibenta niyo na ganun kamura? Mapilit kasi ninang mo. Inaapura ko. Dahil meron ding naniningil sa kanya. At isa pa, napanalunan lang naman natin sa raffle yung TV natin. Kahit na, Mami. Sana naman naging considerate si Ninang. Mercy pa naman ang pangalan niya, pero di siya marunong maawa. Jonah, anak, unawain mo na lamang sana ninang mo. Alam mo naman, lending ang kanyang business. Negosyo yun, at walang personalan. Pero hindi pa rin makatao yung ginawa niya, Mami. Aba, kung ganun siya, di magsaulian na lang kayo ng kandila dahil ayoko na siya maging ninang. Ano, Mercy? Kumusta na yung ginawa mong computation? Ay, ayos na ayos, Gaston. Ang dami na nating kliyente, ha? Sa loob lang ng 6 na buwan, mahigit kalahating milyon na ang kinita natin. Oh? Oo. Talaga? Oo. Kumita tayo ng ganung halaga? Kahit 5% lang ang ating interest? Ay, wala sa interes yung diskarte ko. Kung di, doon sa nabibili kong appliances at gadgets ng mga kliyente natin na hindi makabayad. Oh. Binabarat ko sila pagkatapos binibenta ko ng doble yung mga binili ko sa kanila. Yun nga TV ni Maring Perla na binili ko ng 10,000. Oh. Tapos, alam mo ba, naibenta ko ng 20,000. Mahusay. Ang galing mo, ha? Siyempre, sa panahon ngayon, kailangan magaling tayong dumiskarte. Kumusta na pala yung business partner natin? Mahusay ako magbayad, ha? Kaya palaki ng palaki ang credit limit natin. 2% lang ang interest na ipinapatong niya sa akin. Tapos, 5% naman ang patong ko doon sa mga suki natin. Oo, doon pa lang. Mahigit double lang kita, diba? Oo. Hindi na ako babalik sa abroad. Magko-concentrate na lang ako sa business natin. Oo, tulungan mo na lang ako. Wala tayong talo rito. No? At excited na ako dahil sigurado ako magiging milyonaryo tayo. Paano yan, Mami? Marami akong babayaran sa school eh. Graduating na kasi ako. Kaya marami akong extracurricular activities. Kumusta na po ba si Daddy? Ay, yun ang problema. Hanggang ngayon, hindi pa siya sumasahod. Mahigit 3 buwan na siyang hindi nagpapadala. Kaya yun, naubos ang savings natin sa bangko. Grabe naman ang employer niya. Dapat maghanap na siya ng ibang mapapasukan. Oh, Dante? Oh, bakit biglaan yata uwi mo? Oo nga pa, Daddy. Sana nag-abiso kayo para nasundo namin kayo sa airport. Ano po ba nangyari? Nagsara na kasi ang kumpanya namin. At ibinenta sa kakumpetensya naming kumpanya. Ha? Hindi ba kayo inabsorb ng nakabiling kumpanya? Nare-renovate pa raw eh.
At aabutin daw ng 2 hanggang 3 buwan ang renovation. At hindi pa kami sigurado kung kami pa rin ang kukuning tauhan after renovation. At hindi ko rin nakuha yung 3 buwan kong sahod. Joseph, ano na ngayon yan? Ano gagawin natin? Bahala na. Basta't maghahanap na lang ako ng pwede kong pagkakitaan kahit pansamantala lang. Maring Mercy, Oh, pwede ba uli akong mangutang? ay naku, Maring Perla. 20 milyon utang mo, di ba? 10,000 piso pa lang yun na ibabayad mo. Kaya may kulang ka pang 10,000. Oh, Pasensya ka na sana. Gipit lang talaga kami eh. Umuwi na si Dante dahil nagsara na ang kanilang kumpanya. Kaya please lang, Mare, tulungan mo naman sana ako. Di ba 2 yung laptop mo? Oo. O di, benta mo na lang sa akin yung isa. Hindi pwede. Ano? Dahil ginagamit ng anak ko yung isa. Tapos, regalo naman sa akin ni Dante yung isa. Ang bang nakaraang kong birthday. Kaya may sentimental value sa akin yun. Ganun ba? Oo. Sorry. Hindi kita pwedeng pautangin dahil may balance ka pa eh. Mare, kung sakali, magkano mo ba yung bibilhin? Baka yung kay Jonah na lang ang ibenta ko sa'yo. Tapos, yung laptop ko, yun na lang ipagagamit Ay, ko sa hindi. kanya. Mas gusto ko yung laptop mo. Kasi maganda yun. Ay, yun na lang ang ipambayad mo sa akin. Tapos, pwede na kita uling pautangin. 10,000 mo uli bibilhin? Mari naman, grabe ka talaga. May 50 milang halaga ng laptop na yun. Ay, desisyon mo yan, Mare. Kaya bahala ka. Take it or leave it. May iPad pa naman tayo, kaya yun na lang ang ibenta mo. Bebenta ko rin itong mamahalin kong cellphone at bibili na lang ako ng mumurahin, yung second hand. Siguro nga, ganun na lang. Pati ako, ganun din ang gagawin ko. O ikaw, Jonah, baka gusto mo ring ibenta yung cellphone mo. Mami naman eh. Huwag niyo na ako idamay sa pagtitipid niyo. Nabawasan na yung allowance ko eh. Ay, wala, sige. E di, yung laptop mo na lamang ang ibenta mo. At yung laptop ko ang gamitin mo. Sige na nga, Mami. Baka sabihin niyo pa, hindi ako marunong makisama. Anak, pasensya ka na ha. Nasa krisis tayo ngayon, kaya konting tiis muna. Okay lang po yun, Daddy. Balang araw, makakaraos din po tayo. Alam mo ba, Gaston, ang laki na ng inuutang nung 4 nating suki. Ay kaso kapag pinagbigyan natin sila, kakapusin na yung pondo natin para sa iba pang kliyente. Di, dagdagan mo na lang yung utang mo sa business partner natin. Sa bagay, hindi pa naman niya ako tinatanggihan kahit minsan eh. Sayang kasi yung pagkakataon. Ikaw na bahala dyan. Total, magaling ka naman dumiskarte. Okay, sinabi mo eh. Don't worry. Malaki ang kikitain natin. Ilang kebot na lang. At magiging milyonaryo na tayo. Ano ba yan, Maring Perla? 2 linggo ka ng delay sa due date mo. Wala pa kasi akong pambayad eh. Kaya extend mo na lang yung due date. Ha? Dagdagan mo na lamang yung interest. Ay, hindi pwede. Kailangan ko ng cash. At kung wala kang pambayad, edi, ibenta mo na lang sa akin yung laptop mo. Ha? Kursunada ko yun eh. Ayoko. May sentimental value sa akin ang laptop na yun. O basta, bayaran mo ko sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi, kukunin ko na lang ang gamit mo na pwede kong pakinabangan.
Dante, magdadalawang buwan ka nang nakatenga, ha? Hindi ka pa rin tinatawagan ng employer mo? Nag-follow up ka ba? Malaki raw ang chance ko dahil in demand ang aking skill. Maghintay na lang daw kung dumating ang magandang offer. Oh, ikaw na sumagot. Baka yan ang hinihintay mong tawag. Sige. Hello? Yes, ma'am. Ako nga po. Talaga po? Sige po. Pupunta ako riyan ngayon din. Sino yung kausap mo? Yung agency mo na ba? Oo, Perla. Yung agency ko nga. Ha? Pinag-report ako sa opisina nila. Kinuha daw ako ng bago kong employer sa Qatar at mas malaking offer kumpara sa dati kong sweldo. Talaga? Naku, salamat sa Diyos. At hindi lang yung Perla. Babayaran daw nila sa akin yung 3 buwan kong sahod sa dati kong employer. Paano nangyari yun? Bakit sabay-sabay na tumalbog ang mga checking ibinayad sa atin? Ang apat nating customer. Nagpa-blatter na ako sa police station. Napag-alaman ko, magkakasabot pala sila. At marami na silang estafa case. Nasaan sila? Wala na nga doon sa kanilang address. Inagmuhan na nila tayo. Pero meron naman silang collateral, di ba? Nasaan na yung mga titulo ng kanilang lupa? Nag-verify na ako sa Registry of Deeds. Oh. Natuklasan ko, peke. Ang lahat ng mga yon. Bakit naman kasi nagtiwala ka sa kanila? Good player naman kasi sila Ilang beses na rin nag-renew, wala namang sablay. Kaya dinadagdagan ko yung credit limit nila. Magkano naman yung naipuutang mo sa kanila? 80% ng total investment natin ang napunta. Ano? Anak ng weteng, oo. Paano natin mababawi yun? At paano tayo makakabayad sa business partner natin? Pare. Pag-usapan natin ito, ha? Oo nga naman, Brando. Hindi naman siguro kailangan umabot tayo sa ganito. Maliwanag ang nakasaad sa pinirmahan nating kontrata. May karapatan akong kunin ang lahat ng inyong pagmamayari sa oras na hindi ka makabayad. Bakit, pare? Wala bang grace period ang kontrata nyo? Ang baba na nga nang ibinibigay ko sa inyong interes, kaya kailangan maging mahigpit ako. Business is business. Alam niyo yan, dahil negosyante rin kayo. Please, bigyan mo pa kami ng konting palugit. Maawa ka naman sa amin. Tinuring na kitang kaibigan at kababayan mo naman yung asawa ko. Siya nga naman, kabayan. Maawa ka sa amin, Pasensyahan na lang tayo, kabayan. Malulugi ako kapag pinairal ko ang awa. Sa negosyo, walang kamag-anak, walang kumpare, at wala rin kaibigan. Kabayan. Kaya gagawin ko, dapat mong gawin. Sige. Abutin nyo lahat yung mga gamit na yan. Sige. Huwag kayo magtitira kahit ano. Oh, Mari, kumusta ka na? Makala ko, doon na talaga kayo magpapakaburo sa probinsya. Maring Perla, tama na siguro yung 2 buwang bakasyon. Nagpalipas lang kami ng sama ng loob. Ano ngayon ang binabalak niyo? May nasingil pa naman kami doon sa iba naming customer, pero hindi na namin itutuloy yung business na yun. Mag-a-apply uli sa abroad si Gaston, pero wala nang kasiguruhan kung makakabalik pa uli siya sa dati niyang employer. Hindi kasi niya tinapos yung huli niyang kontrata. Ay, don't worry. Tumawag sa akin si Dante noong 1 linggo. Hinahanap ang kumpare niya.
May nabakante kasing posisyon sa kumpanya nila at kaya niyang ipasok ang asawa mo. Ay, talaga? Oo, Maring Perla. Naku, maraming salamat, ha? Sa kabila ng hindi ko magandang pagtrato sa inyong mag-asawa, willing pa rin kayong tulungan kami. Oh, kalimutan mo na yon. After all, magkumari pa rin naman tayo eh. At sana naman, may natutuhan ka sa iyong naging karanasan. Kung ano raw ang itinanim, yun din ang ating aanihin. May kabayaran ang ginagawa nating panlalamang sa ating kapwa dahil darating ang paniningil ng tadhana sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.